Sa wala. Amen. Sa tulong ng mga Holy Marshals, pinakikiusapan po namin na pumilan na ang mga karosa ayon sa opisyal at pinal na listahan ng pagkakasunod ng mga imahe ng inihanda ng Oral Worship Ministry. Mga kaganapan sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ang pagkabuhay, madilim pa ang araw ng linggo, nagtungo na si Maria Magdalena sa pinaglibingan ni Jesus at nadatnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan at dahil dito, patakbo siyang nagtungo kina Simon Pedro at mga alagad ng Jesus upang ibalita ang pangyayari. Nagtungo ang mga alagad at sinilip ang libingan at tunay nang wala roon si Jesus, isang patunay na ang ating Panginoon ay totoong nabuhay na muli sapagkat nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang salubong. Bilang isang Pilipinong Katoliko, naniniwala tayong si Jesus ay muling nabuhay at siya ay napakita sa kanyang inang si Maria. Madaling araw ng linggo ng pagkabuhay, ipinagdiriwang natin ang pagtatakbo o sa mas kilalang tawag ay ang salubong ni Jesus na muling nabuhay at ng kanyang inang si Maria. Natagpuan ng mga alagad ni Jesus ang libingan na walang laman. Noong magtungo si Maria Magdalena sa pinaglibingan ni Jesus, walang kitang bangkay. Kaya nagtungo siya sa mga alagad at sinabi ang kanyang nakita. Dali-dali nagtungo ang alagad ni Jesus. Totoong nagtungo na ang bangkay ng ating Panginoon. Mula noon ay naniwala sila sa nasusulat na muli kong bubuhayin ang pinalulugdan kong anak. Pagpapakita ni Jesus kay Magdalena. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling nabuhay si Jesus, siya'y unang nagpakita kay Maria Magdalena na nooy umiiyak dahil sa pagkakawala ng bangkay ni Jesus. Sinabihan siya ni Jesus na magtungo sa kanyang mga alagad at ibalita ang kanyang nakita, ngunit hindi naniwala ang mga alagad sa sinabi ni Maria Magdalena na buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Ang paglalakad tungo sa Emmaus,
May dalawang alagad na tungo sa isang nayon na kung tawagin ay Emmaus. May 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Habang sila'y naglalakad at lumapit sa kanila si Jesus, ngunit hindi nila ito nakilala. Sa haba ng kanilang paglalakbay ay maraming bagay at aral na sinabi sa kanila si Jesus. Subalit hindi pa rin nila makilala ang Panginoon. Hanggang sa kanilang maalala ang lahat ng mga pangyayari at kaganapan tungkol kay Jesus. Kaya't dali-dali silang bumalik patungo sa Jerusalem upang ipaalam sa mga kasamang alagad. Sir, wala itong number 5. Ano yung number 5? Tama. Meron. Ang pag-aalinlangan ni Santo Tomas. Si Tomas na tinaguriang kambal ay isa sa 12 alagad ni Jesus ay wala roon sa tahanan nang dumating si Jesus. Kaya hindi siya naniwala na muling nabuhay si Jesus. Makalipas ang 8 araw ay muling nagpakita sa kanila si Jesus at nawika kay Tomas ng ganito, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit mo dito ang iyong daliri. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Natataling ng Panginoon ang magpagpapalang buwan ng kanyang San Pedro. Bago ang kaganapan ng muling pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa langit, ay inihatid niya kay Apostol Pedro ang simbahan. Matutunghayan sa aklat ni San Juan na sinabi ni Jesus sa kanya, "Pakainin mo ang aking mga batang tupa." Kasunod nito ay muling pinatatag ng Panginoon ang kalooban ng abang apostol. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Pagkatapos magsalita sa mga alagad, ay inakyat sa langit ang Panginoong Jesus at lumuklok sa kanan ng Diyos at nagpahayo sa mga alagad at nagsabing, "Mangaral kayo sa lahat ng dako." Pentecostes, ang 12 alagad ay nagtungo noon sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At nang makita sila ni Jesus, lumapit siya at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.
Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. At nagsabing kasama nila si Jesus hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pagkokorona sa mahal na Birhen bilang reyna ng langit at lupa. Isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nadadamitan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo nito may koronang binubuo ng 12 bituin. Mabuhay ang Birhen Maria! Madami yung magpapagod. Ngayon, binuksan mo para sa amin ng kalagasan. San Pedro Apostol, ang pinuno ng 12 alagad ni Jesus, isang mangingisda mula sa Bethsaida, Galilea, at kapatid ni San Andres Apostol. Nang ipinahayag niya ang kanyang pananalig na si Kristo ang anak ng Diyos, ang kanyang dating pangalan na Simon ay pinayagnitan ni Jesus ng Pedro, na ang ibig sabihin ay bato sa wikang Griego. Ang sabi ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, anak ni Jon, pagkat hindi ito isiniwalat sa iyo ng tao bagkus ng aking Ama sa langit. Sinasabi ko sa iyo, Pedro, ikaw ay isang bato at sa bato ito aking itatayo ang aking iglesia at hindi kailanman mananaig ang kamatayan dito." San Andres Apostol, ang alagad na unang tinawag ni Jesus, kapatid ni San Pedro, isa ring mangingisda at dating disipulo ni San Juan Bautista. Nakita niya noong si Jesus na naglalakad sa lawa ng Galilea at tinanong niya ito, "Guro, saan ka nakatira?" Sagot ni Jesus, "Halika at sumunod ka sa akin." Santiago Mayor Apostol, ang naging unang martir sa mga alagad ni Jesus, anak ni Zebedeo at Santa Salome, at nakakatandang kapatid ni San Juan Evangelista y Apostol. Isa sa 4 na mangingisda na tinawag ni Jesus sa lawa ng Galilea upang maging alagad. Pinagsalang ni Jesus na buwan Nerges o anak ng bulog. San Juan Apostol, ang alagad na kinalulugan ni Jesus, anak ni Zebedeo at Santa Salome, at kapatid ni Santiago Mayor Apostol, isang mangingisda at dating alagad ni San Juan Bautista, saksi sa maraming mahalagang yugto sa buhay ni Jesus. Kasama niya si San Pedro at inutusan ni Jesus na pumunta sa lungsod upang ihanda ang kanilang hapunan para sa pista ng Pasko. San Felipe Apostol, ang alagad ni Jesus mula sa Bethsaida at dating disipulo ni San Juan Bautista. Pagkatapos ng matagpuan at tawagin ni Jesus, hinigayat niya ang kanyang kaibigan na si San Nathaniel Bartolome upang maging alagad rin. Nang minsan tinanong niya si Jesus na ipakita ang makapangyarihang Diyos Ama, ang sagot ni Jesus, "Ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama." Naging martir dahil sa pananampalataya nang siya ay ipako sa isang krus na matangkad na sa kanya rin ang pangunahing simbolo. San Bartolome Apostol, ang alagad ni Jesus na kilala rin bilang Nathaniel. Naging alagad siya nang dahil sa hiling ng kanyang kaibigan na si San Felipe na makita siya sa ilalim ng puno ng higila. Sinabi ni Jesus, "Narito ang tunay na Israelita, wala siyang taglay ng huwad."
Santiago Menor Apostol, ang alagad ni Jesus na unang naging obispo ng Jerusalem, anak ni Santa Maria Jacobe at kapatid ni San Judas Tadeo. Tinawag din siyang ang matuwid at ang Tiago na ang nakakabata upang maiba kay Santiago Mayor. Pinaniniwalaan na may akda ng epistol ni Santiago na nagbibigay pansin sa kahalagahan ng mga mabuting gawa upang maging buhay ang pananampalataya sa Diyos. Kadalasan ang simbolo niya ay isang pamalo na ginamit upang siya ay patayin. San Judas Tadeo Apostol, ang alagad ni Jesus na pinsan rin niya, anak ni Santa Maria Cleope at San Cleopas. Noong huling hapunan siya ang nagtanong kay Kristo kung bakit ipinakita niya ang sarili sa kanila at hindi pa sa sanlibutan. San Simon Silote Apostol, ang alagad ni Jesus na binansagang ang pakabayan dahil sa katapatan niya sa mga batas ni Moises. Sinasabing siya ay sinanay ni San Pedro at nangaral sa Egypto at Mesopotamia. Ang karaniwang simbolo ng hawak ay isang lagay na ginamit sa pagpatay sa kanya. San Matias Apostol, ang alagad ni Jesus na humalili kay Judas Iscariote. Napili siya dahil kasama ng mga alagad mula sa pagbibinyag ni Jesus hanggang sa pag-akyat nito sa langit. At siya ang nabunot na isang sa palabunutan kasama ni San Jose Barsabas. San Mateo Apostol y Evangelista, ang alagad ni Jesus na dating tagasigil ng buwis sa Capernaum at naging manunulat ng una at pinakakumpletong ebanghelyo. Kilala rin bilang Levi. Ang simbolo niya bilang ebanghelista ay isang tao na may pakpak sapagkat sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo sa talaangkan ni Kristo bilang tao. San Marcos Evangelista,
ang manunulat ng ikalawang ebanghelyo, anak ni Santa Maria de Juan Marco, katuwang at tagasari ni San Pedro at pinahiniwalaang galing sa bansang Cyprus o Chipre. Simbolo niya ang leon sapagkat sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo tungkol kay San Juan Bautista, ang tinig sa ilang kung saan ang nasabing hayop ang hari. San Lucas Evangelista, ang manunulat ng ikatlong ebanghelyo, manggagamot at isa sa mga kasama ni San Pablo sa pangangaral. Simbolo niya ang baka sapagkat sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo tungkol kay Zacarias na nasa templo kung saan ang nasabing hayop ang isa sa pwedeng ialay ayon sa batas ni Moises. Buhay at kamatay, hawak at kusgan, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong pananakita? Gustos, isang nabuhay, iwanan niya ang kanila. Ang men na pagbuhaw, umot San Juan Evangelista, ang manunulat ng ikaapat na ebanghelyo. Simbolo niya ang isang agila sapagkat matayog ang paglalahad niya sa kanyang ebanghelyo na sinimulan ukol sa pagka-Diyos ni Jesus na naghahari sa kalangitan tulad ng paghahari ng nasabing ibon sa himpapawid. San Nicodemo, ang pariseyo na sikretong disipulo ni Jesus at kasapi ng Sanhedrin, ang kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo na pinabibilangan ng 70 miyembro at pinamumunuan ng pinakapunong saserdote. Isa siya sa tumutol sa paglilitis kay Kristo at tumulong kay San Jose de Arimatea sa paglilibing kay Jesus sa pamamagitan ng pagdala ng pabangong pinaghalong mira at alo. San Jose de Arimatea, isa ring matuwid na kasapi ng Sanhedrin at lihim na disipulo ni Jesus. Hiniling niya ang bangkay ni Jesus mula kay Pilato. Ipinaubayan niya dito ang kanyang libingan na hindi pa nagagamit. Katuwang niya si San Nicodemo sa pagbaba sa krus at paglilibing kay Jesus. San Lazaro de Betania. Si San Lazaro ay kaibigang minamahal ni Jesus. Siya ay taga Betania at kapatid ni Santa Marta at Santa Maria de Betania. Nang siya ay nagkasakit, ito ay ipinaalam kay Jesus na nagsabing ang pagpapakasakit ni Lazaro ay para sa karangalan ng Diyos. Tinangisa ni Jesus ang kanyang pagkamatay at kahit 4 na araw na siyang patay, siya ay muling binuhay ng Panginoon. San Longinos. Si Longinos ang sundalong Romano na gumamit ng sibat upang ulusin ang tagiliran ni Jesus matapos mamatay sa krus. Mula sa sugat sa tagiliran ni Jesus ay bumukal ang dugo at tubig na siyang nagpagaling sa karamdaman sa mata ng sundalong si Longinos. Matapos ang kaganapang ito ay tinalikuran niya ang pagiging sundalo at naging disipulo ni Jesus. Susana, isa siya sa nabanggit sa Ebanghelyo ni San Lucas na babaeng naglilingkod kay Jesus. Siya ay isang mayamang tagapaglingkod at tagasunod ni Jesus.
siya'y nagkaroon ng isang malubhang karamdaman na pinagaling ni Jesus. Dahil sa kaganapang ito'y ipinamahagi at pinagbili ang kanyang mga ari-arian at kayamanan upang gamitin sa pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad sa kanilang pangangaral. Santa Fatima, isang babaeng Samaritana at martir na nabigyan ng bibihirang pagkakataon na makausap ang Panginoong Hesukristo mula sa salaysay sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, ika-4 na kabanata. Santa Marta de Betania, kaibigan at tagasunod ni Jesus at kapatid ni na San Lazaro at Santa Maria de Betania. Nang mamatay si Lazaro, siya ang humiling kay Jesus na buhayin ang kanyang kapatid at nagpahayag ng kanyang paniniwala na ang lahat ng mga tao ay mabubuhay na muli sa pagdating ng huling paghuhukom. Santa Maria de Betania, kaibigan at tagasunod ni Jesus at kapatid ni San Lazaro at Santa Marta de Betania. Nang si Jesus ay nasa bahay ni Simon na pitongin, 6 na araw bago ang pista ng Pasko, pinuhusan niya ito sa ulo at paa ng pagangong nardo at pinahiran pa ng buhok niya. Sinita siya ni Judas Iscariote sa di umano'y pagsasayang ng mamahaling pabango at pambili nito ay maaaring ibigay na lang sa dukha. Santa Maria de Juan Marco, ina ni San Marcos Evangelista, nang kilala rin bilang Juan Marco. Binuksan niya ang kanyang bahay para sa mga pagtitipon at pagdarasal ng mga tagasunod ni Jesus. Pinaniniwalaan din na ang huling hapunan at Pentecostes ay naganap sa kanyang tahanan. Ayon sa tradisyon, siya ay mula sa bansang Cyprus o Chipre, ngunit nagdesisyong manirahan sa Jerusalem upang maglingkod kay Jesus at mga alagad nito. Santa Juana de Cuza, ang asawa ni Cuza, isang katiwala ni Herodes Antipas. Pagkatapos na pagalingin sa isang sakit, naglingkod kay Kristo at sa kanyang mga alagad gamit ang sarili niyang mga ari-arian. Santa Veronica, ang ginang na nagpahid sa kalunos-lunos na mukha ni Jesus habang pasa ng krus. Binagsag ang Veronica mula sa salitang Vera at Ikon na ibig sabihin ay tunay at larawan. Kilala rin sa pangalang Seraphia. Ayon sa pasyong mahal, di nabatat, di natiis, naawa siya'y nahapis. Nang makita at masilip ang mukhang tigig ng sakit ng dugo at madlang pawis. Santa Maria Jacobe, tagasunod ni Jesus at ina ni Santiago Minor Apostol, na kilala rin bilang Jacobos o Jacobo, saksi sa kamatayan at paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Santa Maria Cleophas, tagasunod ni Jesus at asawa ni San Cleophas at kapatid ng Birhen Maria. Saksi rin sa kamatayan ni Jesus sa krus, gayon din sa paglilibing at muling pagkabuhay ng huli. Ibigyan tayo ng dalawang bagay na dapat palagi natin tandaan. Una, ibibigyan tayo ng biyaya ng Panginoon. Santa Maria Salome, tagasunod ni Jesus, asawa ni Zebedeo at ina ni San Juan Evangelista e Apostol at Santiago Mayor Apostol. Saksi rin sa kamatayan ni Jesus sa krus, gayon din sa paglilibing at muling pagkabuhay nito. Bawat isa ay isang pagkakataon sa magandang pagkakayaya. Santa Maria Magdalena, ang pangunahing babae na tagasunod ni Jesus.
Mula sa kanya, 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus. Pagkatapos, naging masugid na disipulo ni Jesus. Saksi rin sa kamatayan ni Jesus sa krus, gayon din sa pagbilibing at muling pagkabuhay ng huli. Dapat, kapag ito ang nasa natin, hindi natin totoong inaalay ang lahat-lahat sa atin. Inaalay lamang ang natin. Birheng Alegria, isa sa mga titulo ng ating Inang Maria na tumutukoy sa kaganapan noong bukang liwayway ng pagkabuhay. Base sa tradisyon, kung saan sa bukang liwayway ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo mula sa kamatayan, isa sa kanyang unang nakita ay ang kanyang ina. Kapag tayo ay alay, walang gano'n, hindi tayo na wala yung pagkakas. Login, tumitigil sa kaya magandang tanong natin sa iyo bakit natin tayo para mapapagod na natin ang mga Diyos?